Sa loob ng maraming dekada, ang ideya ng advanced technology ay nakakulong lang sa science fiction, mga pelikula, mga libro, mga kwento tungkol sa hinaharap na tila imposibleng maabot. Ngunit habang patuloy ang pag-unlad ng agham, unti-unti nating napapansin na ang hinaharap na dati katang-isip lamang ay nagsisimula ng maging realidad. Tatlo sa mga teknolohiyang ito ang tahimik na binubuo sa kasalukuyan at sa loob ng ating lifetime, maaari na silang maging normal na bahagi ng buhay ng tao. Una ay ang brain chips. Isa sa pinaka-kontrobersyal na teknolohiya ngayon ay ang tinatawag na brain-computer interface o mas kilala bilang brain chips. Ito ay maliliit na device na ini-implant direkta sa utak ng tao. Layunin nitong basahin at i-translate ang electrical signals ng utak upang makipag-ugnayan sa mga computer at makina. Sa kasalukuyan, ginagamit ang teknolohiyang ito upang tulungan ang mga taong may spinal injuries, paralysis at neurological disorders. May mga pasyenteng hindi na makapagsalita, ngunit muling nakakakomunikasyon gamit lamang ang kanilang isip. Sa hinaharap, ang parehong teknolohiya ay maaaring magbukas ng mas malawak na posibilidad. Pagtatype ng mensahe nang hindi gumagalaw ang kamay, pagkontrol ng machines gamit lamang ang pag-iisip, maging ang direktang pag-download ng impormasyon sa utak ay isang ideyang seryosong pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ngunit kasabay ng potensyal nito ay ang mga tanong na mahirap sagutin. Kung ang utak ay konektado sa computer, sino ang may kontrol? Hanggang saan ang privacy ng pag-iisip ng tao? Sa sandaling mabasa ang isip ng tao gamit ang teknolohiya, maaaring mabago hindi lamang ang paraan ng ating pamumuhay, kundi pati ang kahulugan ng pagiging tao mismo. Pangalawa ay ang flying cars. Sa loob ng mahigit isang siglo, pangarap ng sangkatauhan ang lumipad, hindi lamang bilang pasahero, kundi bilang ordinaryong commuter. Ang konsepto ng flying cars ay matagal nang ipinapakita sa pelikula bilang simbolo ng modernong mundo. Ngunit ngayon, ang ideyang ito ay unti-unti nang lumalabas sa drawing board at pumapasok sa totoong mundo. May mga kumpanyang kasalukuyang gumagawa ng electric vertical takeoff and landing vehicles, mga sasakyang kayang lumipad ng hindi nangangailangan ng runway. Ang layunin ay hindi lamang para sa luho, kundi para sa solusyon sa problema ng urban traffic. Isang lungsod na hindi na limitado sa kalsada, kundi may ikatlong dimensyon, ang himpapawid. Sa unang yugto, inaasahang gagamitin ang flying vehicles para sa emergency services, deliveries, at air taxis. Hindi pa ito para sa lahat, ngunit habang bumababa ang gastos at gumaganda ang safety systems, posible na sa hinaharap, ang paglipad patungo sa trabaho ay maging karaniwan tulad ng pagmamaneho ngayon. Gayunpaman, may kaakibat itong mga hamon: air traffic control sa mababang altitude, safety sa masikip na lungsod, at ang tanong kung handa ba ang lipunan sa isang mundong ang aksidente ay hindi na lamang sa lupa, kundi sa himpapawid. Pangatlo ay ang holograms. Noon, ang holograms ay itinuturing na ilusyon, isang three-dimensional na imahe na hindi maaaring hawakan. Ngunit sa kasalukuyan, ang teknolohiyang ito ay ginagamit na sa komunikasyon, edukasyon, at entertainment. Ang hinaharap ng holograms ay hindi lamang para sa palabas o concert. Ito ay nakikitang magiging susunod na anyo ng human interaction. Isipin ang isang meeting kung saan ang kausap mo ay nasa ibang bansa, ngunit lumilitaw sa harap mo bilang isang 3D figure. May lalim, galaw, at presensya. Sa edukasyon, maaaring magpakita ng holographic human anatomy sa loob ng silid-aralan. Sa medisina, maaaring gamitin ito para sa remote surgery assistance. Sa personal na buhay, maaaring magbago ang konsepto ng distansya. Ang simpleng video call ay maaaring palitan ng pakiramdam na magkasama kayo sa iisang lugar. Kahit hindi, ngunit tulad ng ibang teknolohiya, may kapalit ang pagiging mas konektado. Kung mas nagiging virtual ang presensya ng tao, mas nagiging tanong kung ano ang tunay at ano ang representasyon lamang. Ang brain chips, flying cars, at holograms ay hindi na lamang ideya ng hinaharap. Sila ay nasa proseso ng pagiging normal. Hindi sila darating ng biglaan. Hindi rin nila agad babaguhin ang mundo sa isang iglap. Ngunit dahan-dahan, tahimik, at tuloy-tuloy, babaguhin nila kung paano tayo mag-isip, kumilos at makipag-ugnayan. Ang tanong ay hindi kung darating ba ang mga teknolohiyang ito. Ang tanong ay, handa ba ang tao sa mundong mas mabilis ang teknolohiya kaysa sa moralidad nito?